So eto mga sangke, dapat po itong mapanood ng lahat dahil mayroon po tayo ngayong magandang balita sa Pilipinas. So mayroon pong good news ngayon, no? At gusto ko tong ibahagi para syempre pampadagdag good vibes ngayon kasi magulo po yung nangyayari sa ating bansa, yung awayan ng mga politiko, tapos yung nangyayari pa ngayon mga sangkay sa Middle East na gera kung saan nagpapahirap po ito ngayon sa buong mundo, nagbabagsakan ng ekonomiya. Ngayon, meron pong magandang balita, okay? Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, dito sa YouTube, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito nga po ang balita ngayon, no? Good news po ito. At naway makarating sa bawat Pilipino. Kasi puro na lang tayo bad news eh. Dami kasing bad news. Ewan ko ba mga sangkay. Mas marami talaga ang bad news kaysa sa good news. Ngayon, ito na. Higit 52 milyong litro ng diesel. Ito yung good news ha. Na binili ng gobyerno dumating na sa bansa. 52 milyon na litro po ito mga sangkay ng diesel. Sa diesel pa naman sobrang taas ng presyo, di ba? Kita nyo mga sangkay, sa lahat ng oil, diesel po ang pinaka anak ng toko, sobrang mahal. Nagpagas kami kagabi. Nasa tig 140 mahigit per litro ang diesel. Kaya tayo mga kababayan, ito yung good news sa mga gumagamit po ng diesel. Ngayon, ano kaya magiging epekto nito mga sangkay? Ayon po dito sa report, dumating na ang ikalawang shipment ng diesel na binili ng gobyerno sa ilalim ng Emergency Energy Security Program ayon sa Department of Energy. 329,000 barrels o mahigit 52 million na litro ng diesel, ito galing sa Malaysia. Oh, pwede naman pala no? Makakabili naman pala tayo sa Malaysia eh. Diba? Yan po, napakarami po niyan mga sangkay. So ngayon, siyempre, good news po yan, pero hindi pa po dyan tayo tapos. Eto. Next week, mga sangkay, magkakaroon po ng rollback sa presyo ng oil sa Pilipinas. Bababa. At eto mga sangkay, tingnan po ninyo, ang diesel, ang gasoline, bababa po ng ayan po, 1.50 pesos. So almost 2 pesos po ito. At ang diesel naman, mga sangkay, bababa po siya ng 8 pesos to 10 pesos. Next week, yan po yung estimate ng pagbaba ng presyo. So, halimbawa, tig 147, let's say, or 140, yung presyo ng oil sa Pilipinas, so magiging 130 na lang. Taas pa rin, no? Pero okay na to, kahit pa paano mga sangkay, no? Bumababa po yung presyo ng oil. Kasi, nanto ko, sobrang mahal po talaga ng oil. Nakakalula yung presyo ngayon. Parang ang sarap na lang tumambay. Kaya nga, mas pipiliin mong itambay na lang yung sasakyan mo kaysa ibiyahe-biyahe mo. Kasi kapag ibiyahe mo yan, sigurado, papalo po talaga ng napakamahal na presyo ng oil. Sabi pa nga po ng mga driver, mga jeepney driver, umiiyak po sila kasi yung kinikita daw po nila, imbes na dati umaabot pa po ng mga 800 to 1,000 yung kita nila. Ngayon daw po mga sangkay, ang kinikita nila 200 to 300 na lang daw po talaga. At kapag minalas-malas ka pa, mas mababa pa po dyan. So, ganyan po kaproblemado ngayon ang buong mundo, especially dito sa ating bansa. Ito retail prices of petroleum products are expected to roll back for the first time since the Middle East conflict broke out
late February. So, ayan ha, mga sangkay. Ito ay bababa. Bahagya. First time po na bumaba, mga sangkay. Simula po nung pumutok ang digmaan sa Middle East. So, salamat naman at kung ganun. Ngayon, mga sangkay, eto na. 'Di ba dito sa ating bansa, tayo po yung pinakamataas na antas o level ng nagtaas ng presyo ng oil. Sa buong mundo po yan ha. Pilipinas po ang may pinakamataas. Ngayon, marami po ang nagdududa na itong mga oil companies, sinasamantala po ang Pilipinas. Sobrang taas po ng oil. At sinasamantala po nila ito para po gulangan, dayain ng mga Pilipino. Kaya ngayon, mga sangkay, papaimbestigahan daw po. Sige nga, kung kayang paimbestigahan, mga sangkay. Doc Dennis, pinasisilip ng Department of Energy sa Philippine Competition Commission o PCC ang posibleng paglabag ng mga kumpanya ng langis dahil sa pinaghihinalaang cartelization o pagsasabwatan sa pagpapatupad ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ako, mga sangkay, tingin ko talaga dito, totoo to eh. Yung sabuatan, mag-ano sila, taasan natin. Pagkakataon na natin to para magpayaman. Diba? Ganun ang nangyayari. Pag tumaas sila, taas na lahat. Mga sangkay, kahit nga po yung Petron eh. Diba, Petron, mababa lamang po yan. Pero ngayon, pag tinignan mo, nako po, mga sangkay, mapapakamot ulo ka sa presyo. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kailangan maimbestigahan ang inaasal ng mga oil companies para matukoy kung talagang mayroon silang anti-competitive behavior na ginagawa. Nagpadala na niya ng liham ang Energy Department sa PCC para alamin ang sitwasyon at ugnayan ng mga oil companies. At tiniyak na handa silang magbigay ng mga impormasyon na kakailanganin para malaman kung talagang may pattern o magkakaugnay ang ginagawang hakbang ng oil companies. Handa rin anya ang DOE na pangalanan ng mga kumpanya ng langis na mapatutunayang lumabag batay sa magiging desisyon ng PCC o ng Korte. Bukas naman anya si Garin sa anumang hakbang o pagrepasong gagawin ng mga mambabatas sa mga umiiral na patakaran at sistema sa pagpepresyo ng langis. Tugon ito ng kagawaran matapos sabihin ni Marikina Congressman Miro Kimbo na posibleng may cartelization sa pagitan ng mga kumpanya ng langis dahil kapansin-pansin ang magkakasabay at pare-parehong araw at halaga ng ipinatutupad nilang adjustment sa presyo ng langis tuwing araw ng Martes. Correct. Kung meron pong allegations of profiteering or anti-competitive behavior, I think on our part po, the DOE can give the PCC or any of the bodies na gusto mag-investigate the information that they need if kung anong kailangan nila kasi may pattern ang hinahanap nila dyan, ano. Pero alam nyo, mga sangkay, ngayon kasi, di ba, makapangyarihan yung mga negosyante. Sana, maano yan, mga sangkay, ma-resolve. Kasi, sobrang lala po ng pagtaas ng presyo ng oil nila. Hindi na po makatarungan, tayo po yung pinakamataas sa buong mundo eh. Ang gagaling eh, no? Pambihira, ang taas ng patong nila. Sana, mapanagot. Sana lang. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Ito po ay good news. Andito na po yung 52 million na litro ng diesel sa Pilipinas na binili po sa Malaysia at magkakaroon po ng rollback next week, mga sangkay, from 8 pesos to 10 pesos sa diesel at sa gasolina naman po, mga sangkay, sa gasoline, 1.50 peso. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.